Ako si Elias at nais kong ikuwento ang isang karanasan na nagbago sa takbo ng aking buhay. Noon ay isa lamang itong simpleng araw sa aming baryo. Ang araw na iyon ay tila walang ipinagkaiba sa dati. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, naroon ang pananabik na tila may mangyayaring kakaiba. Maganda ang panahon, ang araw ay sumisinag ng maliwanag at ang hangin ay banayad na umiihip. Kasama ko ang aking matalik na kaibigang si Mira. Magkatabi kaming naglalakad patungo sa paborito naming lugar, isang tahimik na sapa na matatagpuan sa likod ng makakapal na kagubatan. Para sa amin ang sapa ay isang tagong paraiso kung saan kami naglalaro at nangangarap ng mataas. Sa tingin mo, may bagong isda na naman kaya tayo makikita ngayon? Tanong ni Mira habang kami ay naglalakad sa makitid na daan. Siguradong meron, sagot ko, puno ng kumpiyansa. Lagi namang parang may bago sa sapa. Nang makarating kami sa sapa, agad naming pinakiramdaman ang malamig na tubig. Nakakaaliw mang isiping madalas kaming naglalaro rito, ngunit ang bawat pagbisita ay parang unang beses pa rin. Ang tubig ay kristal at malinaw, at sa ilalim nito ay may mga batong makulay na tila humahalina sa aming pansin. Habang abala si Mira sa pag-iisip ng mga bagong ideya kung paano namin mapapabuti ang aming munting proyekto sa pag-aalaga ng isda, ako na may napansin ng kakaibang kinang sa ilalim ng tubig. Hindi ko ito pinansin noong una, ngunit nang lumapit ako, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Mira, tingnan mo ito, tawag ko habang tinuturo ang natagpuan ko. Lumapit siya at pareho naming pinagmasdan ang nakita. Isang maliit na kahon ang nakalubog sa ilalim ng tubig. Nagtataka kami kung paano ito napadpad doon, ngunit higit na nakapukaw ng aming interes ang posibilidad ng laman nito. Dahan-dahan kong kinuha ang kahon mula sa ilalim ng tubig. Basang-basa ito pero mabigat. Ramdam ko ang kaba at pananabik habang unti-unti naming binubuksan ang takip nito. Sa loob, isang piraso ng papel ang nakatupi. Sa halip ng mga bagay na material, tila isang lihim ang aming natagpuan. Nagsimula akong magbasa. Sa ilalim ng sapa, may tagong kayamanang naghihintay sa mga may pusong handang mag-alaga ng kalikasan. Napatingin kami ni Mira sa isa't isa, puno ng pagtataka at pagkamangha. Ano kaya ang ibig sabihin ng mensaheng ito? Paano namin matutuklasan ang kayamanang tinutukoy nito? At sino ang nag-iwan ng mensahe? Sa halip ng mga kasagutan, mas marami pang tanong ang bumalot sa aming isipan. Ngunit sa kabila nito, naramdaman namin ang isang bagong misyon. Isa itong tawag sa amin na tuklasin ang mga lihim ng sapa at alagaan ang mga buhay na naninirahan dito. Kasabay ng pag-usisa, naramdaman ko ang pag-aalala. Ano nga ba ang naghihintay sa amin sa likod ng misteryong ito? Habang patuloy na kumakabog ang aking dibdib, isang hindi inaasahang tunog ang pumutol sa katahimikan ng paligid. Mula sa likuran, may narinig kaming kaluskos. Napalingon kami ni Mira at doon namin nakita ang isang figura na dahan-dahang lumalapit mula sa dilim ng kagubatan. Bilang isang kabataan na lumaki sa tabi ng sapa, palaging may kakaibang hatak ang tubig sa akin. Ngunit hindi ako nag-iisa. Ang aking matalik na kaibigan, si Lino, ay may parehong hilig sa kalikasan. Noong nakaraang buwan, natuklasan namin ang isang maliit na sulok sa sapa kung saan tila nagtitipon ang iba't ibang uri ng isda. Sa unang bahagi ng kwento, nasaksihan namin ang pagdami ng mga isda sa aming pinapangalaga ang bahagi ng sapa. Naging masigasig kami sa pag-aaral kung paano namin sila higit na mapapangalagaan. At sa simula ng ikalawang bahagi, mas malaki ang hamon na aming kinakaharap. Maagang maaga kaming nagpunta ni Lino sa sapa. Ang hangin ay sariwa at ang tubig ay tila nagbubulong ng mga lihim na kwento. Sa aming pagdating, agad naming napansin na may kakaiba. Ang tubig ay tila dumilim at ang mga isda ay naging mas tahimik kaysa dati. Nag-alala kami na baka may problema sa kalidad ng tubig
o may nangyari sa likas na tirahan ng mga isda. Ano kayang nangyari dito? Tanong ni Lino habang tinitingnan ang paligid. Bawat hakbang namin sa gilid ng sapa ay tila may bigat. Sa aming pag-uusap, napagdesisyonan namin na kumilos agad. Kailangan naming alamin kung ano ang sanhi ng biglaang pagbabago. Nagpasya kaming sundan ang agos ng tubig, umaasa na makita ang pinagmulan ng problema. Sa aming paglalakbay, napansin namin ang mga basurang nagkalat sa gilid ng sapa. May mga plastik, lata, at iba pang kalat na tila nagmumula sa isang lugar. Hindi kami makapaniwala na may ganitong kalagayan sa lugar na itinuturing naming tahanan ng mga isda. Ang aming puso ay tila piniga sa kalungkutang aming naramdaman. Ano kaya kung linisin natin ito? Suggestion ko kay Lino. Agad siyang pumayag at sa loob ng ilang oras, nagsimula kaming magligpit. Bagamat mahirap at nakakapagod, ang pagod ay hindi alintana dahil sa aming hangaring makapagbigay ng mas malinis na tirahan para sa mga isda. Habang unti-unti naming nililinis ang paligid, nagkaroon kami ng pag-asa na maibabalik sa dati ang sigla ng sapa. Ngunit sa aming patuloy na pag-aayos, may isang bagay kaming natuklasan. Sa likod ng makapal na damo, may isang maliit na tubo na naglalabas ng maitim na likido papunta sa tubig. Napagtanto namin na ito ang sanhi ng polusyon. Hindi namin alam kung saan ito nagmumula, ngunit alam naming kailangan naming gumawa ng paraan upang matigil ito. Siguro kailangan nating ipaalam ito sa barangay, mungkahi ni Lino. Napaisip ako. Tama siya, ngunit sa parehong oras, nararamdaman ko ang pangangailangan na kami mismo ang kumilos. Baka hindi agad masolusyonan kung iaasa namin sa iba. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, narinig namin ang tila paggalaw mula sa likuran namin. Sa paglingon ko, isang matandang lalaki ang naglalakad patungo sa amin. May dala siyang malaking sako at tila nagmamasid sa aming ginagawa. Hindi namin siya kilala at ang kanyang presensya ay nakapagbigay ng kakaibang takot sa amin. Anong ginagawa niyo dito? Tanong niya. Ang boses ay may halong pag-aalala. Pinaliwanag namin ang aming layunin na linisin ang sapa at ang aming natuklasan tungkol sa tubo. Matagal ko nang alam ang tungkol diyan, sagot ng matanda na nagbigay sa amin ng kakaibang impormasyon. May isang pabrika sa itaas ng bundok na nagtatapon ng kanilang basura dito. Ilang beses ko nang sinubukang ipaalam, ngunit tila walang nakikinig. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa amin ng bagong pananaw. Ngayon, hindi lamang kami basta naglilinis. Mayroon kaming mas malaking misyon. Kayang-kaya naming makipaglaban para sa kalikasan, ngunit kailangan ng tulong ng mas nakakataas upang masolusyonan ito. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Paano kung gumawa tayo ng isang petisyon? Suwestiyon ko. Tayo mismo ang mangalap ng lagda mula sa mga kababayan natin at dalhin ito sa kinauukulan. Sumang-ayon si Lino at maging ang matandang lalaki ay nagpakita ng interes. Sa araw na iyon, nagsimula kaming magplano. Ang aming munting pag-aalaga sa mga isda ay nagugat sa isang mas malawak na layunin. Habang kami ay nag-uusap, isang malakas na tunog ang biglang pumailanlang mula sa itaas ng sapa. Sa aming paglingon, nakita namin ang isang malaking gusali na tila naglalabas ng mas maraming usok kaysa dati. Napagtanto namin na mas malaki ang hamon kaysa sa inaakala namin. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming determinasyon ay hindi matitinag. Sa pagtatapos ng araw, habang kami ay pauwi na, isang tanong ang bumabagabag sa aking isipan. Paano kung hindi namin ito kayanin? Ngunit alam ko, sa tulong ng magkaibigan at mga bagong kaibigan, ang laban para sa kalikasan ay hindi namin susukuan. Sa susunod na kabanata, sino pa kaya ang makakakita ng aming pakikipagsapalaran? At paano namin matitiyak na ang aming pinaghirapan ay magdudulot ng pagbabago? Ang sapa ay tila nagbibigay ng misteryo na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ngunit sa aming puso,
alam namin na ang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalalim ang aming pagkakaibigan ni Lino, pati na rin ang aming pagmamahal sa mga isda sa sapa. Ang bawat pagdampi ng tubig sa aming mga daliri tuwing umaga ay tila ba isang paalala na kami ay bahagi ng isang mas malawak na ekosistema. Ang aming mga pangarap ay unti-unting nagiging bahagi ng aming balikat na responsibilidad. Isang umaga, nagising kami sa kakaibang tunog na nagmumula sa sapa. Hindi ito karaniwan, isang tunog na parang may nangyayari sa ilalim ng tubig. Agad kaming tumakbo ni Lino, nagmamadali kaming bumaba sa pampang para alamin ang pinagmumulan nito. Sa paglapit namin, napansin naming may kakaibang paggalaw sa tubig. Ang mga isda na dati mahinahon lang na lumalangoy ay tila ba nagkakagulo. Ang aming mga puso'y bumilis ang tibok sa kaba. Lino, tingnan mo, parang may nangyayari sa ilalim. Bulong ko habang itinuturo ang bahagi ng sapa kung saan nagkukumpol ang mga isda. Nagkasalubong ang aming tingin. Pareho kaming nagtataka, ngunit parehong determinado na alamin ang dahilan. Kaya't kaming pumasok sa tubig, paluhod na naglakbay sa ilalim para tingnan kung ano ang nangyayari. Sa aming paglusong, nakita namin ang isang kumpol ng mga bato na tila ba gumagalaw. Sa ilalim nito ay may isang maliit na siwang na tila may pumapasok na tubig mula sa ibang bahagi ng sapa na hindi namin alam. May daanan pala rito, sigaw ni Lino, puno ng pagkasabik. Ano kaya ang nandito? Nagmamadali kaming bumalik sa pampang para maghanda. Kumuha kami ng ilang gamit, isang lumang flashlight na pinahiram ni tatay at ang aming mga lumang snorkel. Hindi namin alam kung ano ang aming matutuklasan, ngunit ang aming pagkausyoso ay higit pa sa takot. Sa muling paglusong namin sa tubig, sinundan namin ang daloy patungo sa siwang. Ang dilim sa ilalim ng tubig ay unti-unting nagliwanag nang masilayan namin ang isang mas malaking bahagi ng sapa na hindi namin inakala na naroroon. Isang lugar na tila ba isang lihim na mundo sa ilalim ng lupa, puno ng mga isda na hindi namin pa nakikita sa ibabaw. Ang ganda! Bulalas ko habang umiikot ang flashlight para masilayan ang kabuuan ng lugar. Ang mga isda rito ay mas makulay, mas malalaki, para bang kami nasa isang mahiwagang aquarium na walang hangganan. Si Lino ay napangiti, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkamangha. Kailangan nating pag-aralan ito. Baka ito ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang mga isda sa itaas. Habang nagmamasid kami sa bagong mundo, napansin namin ang isang bagay na hindi karaniwan. Sa isang sulok ng lugar ay may isang kumpol ng mga gamit na tila ba naipon sa agos. Mga plastik, lumang sapatos at kung ano-ano pa. Ang aming mga ngiti ay unti-unting napalitan ng pag-aalala. Lino, tingnan mo ito. Dapat nating linisin ang lugar na ito, sabi ko puno ng determinasyon. Baka ito ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang mga isda. Nagkasundo kami na simulan ang paglilinis. Nagsimula kaming mangolekta ng mga basura, dahan-dahang tinatanggal ang mga plastik at ibang gamit na nakabara sa mga bato. Sa bawat hakbang, nararamdaman namin ang pag-asang bumabalik sa sapa. Ang mga isda ay unti-unting bumalik sa kanilang dating paggalaw, tila ba nagpapasalamat. Subalit sa gitna ng aming gawain, may biglang kumaluskos mula sa mas malalim na bahagi ng siwang. Ang tunog ay hindi karaniwan, isang tunog na nagpatigil sa amin sa paggalaw. Agad naming itinutok ang flashlight sa direksyon ng tunog at doon namin nakita ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang itim na anino ang biglang lumitaw, isang bagay na tila ba lumalangoy patungo sa amin. Ang kanyang hugis ay hindi pamilyar, at ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang takot sa aming mga puso. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita, isang nilalang na tila ba nag-aalaga sa lugar na ito. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may misteryong hindi namin maabot. Lino, ano yan?
Tanong ko, puno ng takot ngunit may halong pagkausyoso. Hindi kami makagalaw. Ang aming mga matay nakatuon sa nilalang na parang isang bantay ng lugar na ito. Ang kanyang presensya ay tila ba isang paalala na hindi lahat ng bagay ay nasusukat ng mata at ang bawat kilos namin ay may kapalit na hindi namin alam. Biglang naglikha ng ingay ang nilalang, isang tunog na tila ba nagbabanta o nag-aanyaya. Hindi namin malaman kung ito'y isang paalala na kami bumalik sa itaas o isang imbitasyon na mas kilalanin ang kanyang mundo. Ang aming mga puso'y nababalot ng takot at pagkamangha. Ito ba'y isang paalala ng mas malalim na misteryo sa likod ng sapa o isang bagong simula na hindi namin inaasahang darating? Sa gitna ng aming pagkalito, naramdaman namin ang pangako na hindi namin bibitawan. Ang aming mga pangarap ay mas lalong tumibay at ang aming determinasyon ay mas lalong lumakas. Ngunit ang tanong na bumabalot sa aming isipan, ano nga ba ang nilalang na ito at ano ang kanyang layunin? Ang aming mga puso ay patuloy na umaasa, handang tuklasin ang sagot sa misteryo ng sapa. Ngunit ang sagot ay tila ba nakatago pa rin sa likod ng anino ng nilalang. Simula nang simulan naming alagaan ang mga isda sa sapa, hindi ko akalaing magiging kapanapanabik ang aming mga araw. Ako si Lino at ang aking matalik na kaibigan, si Maya, ay naging katuwang ko sa pag-unawa sa mundo ng mga isda. Ang dati simpleng sapa sa likod ng aming baryo ay naging sentro ng aming pagkakaibigan at pagmamahal sa kalikasan. Isang umaga, habang naglalakad kami papunta sa sapa, napansin namin ang kakaibang liwanag sa tubig. Maya, tingnan mo ito, sabi ko habang itinuturo ang kumikinang na bahagi ng sapa. Parang may kakaiba sa tubig ng gayon. Lumapit kami at natuklasan ang isang grupo ng maliliit na isda na tila sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Ang kanilang mga kaliskis ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw at para bang may mahiwagang enerhiyang bumabalot sa kanila. Ang ganda nila, Lino, bulong ni Maya, na tila nahipnotismo sa kanilang kagandahan. Habang nakaupo kami sa tabi ng sapa, nagpasya kaming alamin ang dahilan kung bakit nag-iba ang kilos ng mga isda. Sinubukan naming obserbahan ang kanilang galaw at napansin namin na may tila sinasabi ang kanilang pagkilos. Parang may mensahe silang nais iparating sa amin. Nang gabing iyon, matapos ang maghapong pagmamasid, nagpasya kaming bumalik kinabukasan upang dalhin ang aming mga lumang aklat tungkol sa kalikasan at mga isda. Sa aming pagbabalik, dala ang mga aklat, masigasig naming sinuri ang bawat pahina, naghahanap ng anumang bakas na makapagpapaliwanag sa kakaibang karanasan namin. Habang nagbabasa si Maya ng isang lumang aklat, napansin niya ang isang kwento tungkol sa isang sapa na may mahiwagang isda. Ang sabi sa kwento, ang mga isda raw ay may kakayahang maghatid ng mensahe mula sa kalikasan. Lino, baka ito na nga yun, sabi ni Maya, puno ng sigla. Baka sinasabi sa atin ng mga isda na may dapat tayong gawin para sa sapa. Napagtanto namin na kailangan naming alamin kung ano ang tunay na kalagayan ng sapa. Nagdesisyon kaming suriin ang paligid nito. Sa aming pag-iikot, natuklasan namin ang mga basurang naiipon sa isang bahagi ng sapa na hindi namin napansin dati. Maya, ito siguro ang dahilan, sabi ko puno ng pag-aalala. Kailangan nating linisin ito. Agad kaming nagsimula sa paglilinis. Nagpatulong kami sa ibang kabataan sa baryo at sa loob ng ilang araw, unti-unti naming nilinis ang sapa. Kasama ang mga magulang namin, siniguro namin na maayos at ligtas ang lugar para sa mga isda at sa ibang nilalang na umaasa dito. Habang abala kami sa paglilinis, napansin naming bumalik ang dating sigla ng sapa. Muli naming nakita ang mga mahiwagang isda, ngunit ngayon ay tila mas kalmado na sila. Ang kanilang pagkilos ay parang paanyaya na para bang nais nilang ipakita sa amin ang isa pang lihim ng sapa. Isang hapon, habang nagpapahinga kami ni Maya, bigla kaming nakarinig ng tunog mula sa ilalim ng tubig.
Ano yon, Lino? Tanong ni Maya na agad tumayo upang suriin ang sapa. Lumapit kami at nakita ang isang maliit na lagusan sa ilalim ng tubig na hindi pa namin nakikita dati. Dahil sa aming kuryosidad, nagpasya kaming sumisid upang tingnan ang lagusan. Sa aming pagpasok, nakita namin ang isang maliit na kuweba na puno ng mga lumot at lumang bato. Ngunit ang mas nakapagtataka ay ang piraso ng lumang papel na nakaipit sa isang bato. Maya, ano kaya ito? Tanong ko habang dahan-dahang kinukuha ang papel. Nang buksan namin ang papel, nakasulat dito ang isang mapa ng aming baryo na naglalaman ng mga palatandaan patungo sa sapa at tila may marka sa isang bahagi na hindi namin alam. Lino, kailangan nating sundan ito, sabi ni Maya, puno ng excitement. Ito ang simula ng bagong pakikipagsapalaran namin ni Maya. Hindi namin alam kung ano ang matutuklasan namin sa dulo ng mapa, ngunit ang alam namin ay ang mga isda sa sapa ay may mensaheng nais iparating sa amin. Ang lihim ng sapa ay nagsisimula pa lamang at kami ni Maya ay handang tuklasin ito saan man kami dalhin ng mapa. Subalit, sa aming pag-uwi, naramdaman kong may kakaibang presensya sa paligid. Parang may mga matang nakamasid sa amin, mga matang nagbabantay. Hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong may paparating na pagbabago. Ano kaya ang lihim na dala ng mapa? At sino ang nagmamasid sa amin? Ang mga tanong na ito ay bumabalot sa isipan ko at alam kong hindi kami nag-iisa sa aming pakikipagsapalaran. Sa aming muling pagbisita sa sapa, ramdam ko ang kakaibang sigla sa paligid. Hindi ko maipaliwanag pero tila ba ang hangin ay puno ng mga bulong at ang tubig ng sapa ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Si Lila, ang matalik kong kaibigan, ay nagmamadaling lumusong sa pampang. Dala ang kanyang maliit na timba na puno ng pagkain para sa mga isda. Samantalang ako'y naglakad-lakad muna at sinipat ang paligid, naghahanap ng anumang kakaibang senyales o pagbabago. Marco, halika na, ang dami nilang nag-aabang. Sigaw ni Lila habang tumatawa, tila ba naglalambing sa mga isda. Agad kong sinundan si Lila at sabay kaming naupo sa tabi ng sapa. Ang mga isda ay naglalaro sa ibabaw ng tubig. Ang kanilang makukulay na kaliskis ay kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw. Mula sa maliit na tilapia hanggang sa mga mas malalaking carps, ang bawat isa ay tila may sariling personalidad na ngayoy pamilyar na sa amin. Alam mo, Marco, sabi ni Lila habang nagtatapon ng pagkain sa tubig, parang nakikipag-usap sila sa atin. Para bang gusto nilang sabihin na may nangyayari. Napatingin ako sa kanya, nagtataka sa kanyang mga salita. Anong ibig mong sabihin? Parang may pinapahiwatig ang mga isda? Tumango siya, seryoso ang mukha. Oo, parang may kakaibang enerhiya sa sapa ngayon. Parang may gustong ipaalam sa atin. Nag-isip ako. Sa mga nakalipas na buwan, mula nang simulan naming alagaan ang mga isda, napansin namin ang mga pagbabago sa sapa. Mula sa pagdami ng mga isda hanggang sa paglitaw ng mga bagong uri, ang sapa ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Ngunit ngayon, ang pakiramdam ay mas malalim at mas misteryoso. Habang pinagmasdan namin ang mga isda, napansin ko ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng tubig sa di kalayuan. Lila, tingnan mo iyon, sabi ko, sabay turo sa ilalim ng tubig. Agad siyang yumuko, pilit iniuunat ang leeg upang mas makita ang aking tinutukoy. Ano yan? Parang may bagay na nagliliwanag. Tumayo kami, nagmamadaling lumusong sa tubig. Ang malamig na agos ng sapa ay sumalubong sa amin, ngunit hindi kami natinag. Sa ilalim ng tubig, isang maliit na bato ang kumikislap ng tila mahika. Nang aming hawakan, nagulat kami sa biglang pagliwanag nito. Ang liwanag ay sumabog at bumalot sa buong sapa. Marco, ano ito? Tanong ni Lila, halatang naguguluhan, ngunit naninipat ang mga mata sa liwanag. Sa aming harapan,
Unti-unting lumitaw ang anyo ng isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng kabaitan at ngiti. Ako si Apo Kalikasan, tagapangalaga ng sapa. Sabi niya sa amin, ang sapa ay may lihim na buhay, isang buhay na konektado sa inyo. Nagulat kami, hindi makapaniwala sa aming nakikita at naririnig. Paano po nangyari iyon? Tanong ko, halatang nahihiwagaan. Ang inyong malasakit at pagmamahal sa kalikasan ay nagbigay daan sa paglitaw ng aking anyo. Paliwanag ni Apo Kalikasan. Ngunit may panganib na nagbabadya. Ang sapa ay nanganganib dahil sa mga balak ng ilang tao na sirain ito para sa kanilang sariling interes. Nang marinig namin iyon, agad na bumigat ang aming mga puso. Ang sapa na aming iniingatan at minamahal ay nasa panganib. Ano po ang kailangan naming gawin? Tanong ni Lila, puno ng determinasyon. May isang daan, kailangan ninyong ipaglaban ng sapa, ipakita sa mundo ang halaga nito. Sa inyong mga kamay nakasalalay ang kinabukasan nito, sagot ni Apo Kalikasan bago unti-unting naglaho sa liwanag. Naiwan kaming nag-iisip, puno ng bagong layunin at pag-asa. Ngunit ang aming mga puso ay naguguluhan, alam naming hindi madali ang aming haharapin. Habang naglalakad pa uwi, hindi ko maiwasang tanungin ang aking sarili. Paano namin ipagtatanggol ang sapa laban sa mga taong may pansariling interes? Paano namin maipapakita ang halaga nito sa iba? Sa kabila ng lahat, alam kong hindi kami nag-iisa. Sa likod ng bawat isda, sa ilalim ng bawat bato, naroon ang lihim ng sapa. At sa aming puso naroon ang tapang at pagmamahal para sa kalikasan. Ngunit sa aming pag-uwi, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Sino ang mga taong naisirain ng sapa at bakit? Sa aming paglalakbay, hindi namin alam kung sino ang aming haharapin, isang tanong na magdadala sa amin sa isang hindi tiyak na landas. Sa paglipas ng mga araw, naging bahagi na ng aming araw-araw na buhay ang pag-aalaga sa mga isda sa sapa. Ako si Benji at kasama ko ang aking matalik na kaibigan na si Marco. Mula nang madiskubre namin ang maliit na sapa sa likod ng aming baryo, naging advokasya na namin ang pangangalaga sa mga isda na naninirahan dito. Sa aming murang edad, natutunan namin ang kahalagahan ng kalikasan at kung paano ito dapat pahalagahan. Isang umaga, nagpasya kaming magdala ng ilang kagamitan upang mas mapabuti ang aming pangangalaga sa mga isda. May dala kaming lambat, ilang balde at mga kagamitan para sa paglilinis ng tubig. Naglalakad kami patungo sa sapa habang bumubuo ng mga plano kung paano pa namin mapapabuti ang kalagayan ng aming munting proyekto. Pagdating namin sa sapa, agad naming napansin ang kakaibang paggalaw ng tubig. Marco, tingnan mo ito. Sabay turo ko sa tila kumukulong bahagi ng tubig. Nagtaka kami at lumapit upang tingnan ito ng mas mabuti. Sa ilalim ng tubig nakita namin ang isang grupo ng isda na tila ba nag-aagawan sa isang bagay. Hindi pangkaraniwan ang kanilang kilos, kaya't minabuti naming pagmasdan pa ito. Habang lumalapit kami, napansin ni Marco na may malaki at kulay pulang isda sa gitna ng kumpulan. Benji, tingnan mo iyon. Hindi pa natin nakikita ang ganyang klaseng isda dito dati. Sabi ni Marco na may halong pagkasabik at pagtataka. Agad kaming nagdeklara ng bagong misyon para sa araw na iyon. Tuklasin ang misteryo ng pulang isda. Ginamit namin ang lambat upang maingat na hulihin ang pulang isda, habang sinisiguro naming hindi namin masasaktan ang iba pang isda. Pagkatapos ng ilang pagsubok, sa wakas ay nahuli namin ito. Sa loob ng balde, nakita namin ang pulang isda na tila ba hindi takot o nababahala. Ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang ningning na para bang may mensahe itong nais iparating. Bakit kaya ito nandito? Sa lahat ng lugar sa sapa, bakit dito pa siya nagpunta? Tanong ko kay Marco habang pinagmamasdan ng isda. Hindi ko alam, Benji, pero may nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Parang may mahalaga siyang layunin
Sagot ni Marco na may bahid ng misteryo. Habang pinag-aaralan namin ang pulang isda, napansin namin na ang iba pang isda sa sapa ay unti-unting lumalapit sa balde, na para bang naaakit sa presensya nito. Nagsimula kaming mag-isip na baka may kinalaman ito sa kalusugan ng sapa o baka isang senyales na may paparating na pagbabago. Sa gitna ng aming pag-uusisa, bigla naming narinig ang pagdating ng ilang matatanda mula sa baryo. Ano ang nangyayari dito, mga bata? Tanong ng isa sa kanila, si Mang Pedro, na kilala sa kanyang malawak na kaalaman sa kalikasan. Ipinakita namin sa kanya ang pulang isda at agad niyang napansin na ito ay isang bihirang uri na tinatawag na isdang pulang alamat. Ang isdang ito ay simbolo ng pagbabago, mga anak. Sinasabing kapag lumitaw ito sa isang lugar, may malaking pagbabago o kaganapan na mangyayari. Paliwanag ni Mang Pedro habang nakatitig sa isda. Madalang itong makita, kaya't isang malaking karangalan na makita ito dito sa ating sapa. Nagulat kami sa bagong impormasyon. Anong uri ng pagbabago kaya ang mangyayari? Bawat isa sa amin ay nag-isip ng iba't ibang posibilidad. Baka may kinalaman ito sa kalikasan o baka may mangyayaring hindi namin inaasahan. Sa kabila ng aming takot at excitement, napagpasyahan naming alamin ang buong kwento ng pulang isda. Makalipas ang ilang oras, habang patuloy ang aming pag-uusisa, biglang lumakas ang hangin at nagsimulang umulan ng malakas. Kailangan nating umuwi na, Benji, sigaw ni Marco habang pinoprotektahan ng balde mula sa ulan. Ngunit bago pa kami makaalis, isang kakaibang tunog ang narinig namin mula sa sapa. Parang bulong ng hangin pero malinaw at may tinig na naaaninag. Tulungan niyo kami, sabi ng tinig na tila nagmumula sa pulang isda. Nagkatinginan kami ni Marco na pareho ang narinig at alam naming hindi ito imahinasyon lamang. Sa kabila ng ulan, nanatili kami sa sapa na may pag-asang maipagpatuloy ang aming misyon at matuklasan ang misteryo sa likod ng kakaibang pangyayari. Ang tinig na iyon ang naging simula ng mas malalim na paglalakbay sa aming advokasya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na gumugulo sa aming isipan. Ano nga ba ang tunay na layunin ng pulang isda at paano kami makakatulong sa kanya? Ang malamlam na liwanag ng dapit hapon ay nagbibigay ng kakaibang kulay sa paligid ng sapa. Ang mga dahon ng puno ay tila nag-aagaw ng lilim ng berde at ginto, habang ang tubig sa sapa ay kumikislap na parang mga bituin sa ilalim ng araw. Sa paglakad namin ni Elena sa gilid ng sapa, dama ko ang kakaibang saya na dulot ng aming munting proyekto, ang pag-aalaga ng mga isda sa sapa. Bata pa lang kami ni Elena, madalas na kaming maglaro sa tabi ng sapa. Dito kami natuto tungkol sa iba't ibang uri ng isda at kung paano sila dapat alagaan. Sa aming simpleng pamamaraan, natutunan namin ang halaga ng kalikasan at ang pangangailangan na protektahan ito. Ang sapa ay naging simbolo ng aming pagkakaibigan, isang lugar kung saan kami ay nagkaroon ng pagkakataong magtulungan at mag-aral. Habang naglalakad kami, napansin ko ang kakaibang paggalaw ng tubig sa isang bahagi ng sapa. Elena, tingnan mo ito, sabi ko, sabay turo sa kakaibang alon sa tubig. Lumapit si Elena at sinuri ang lugar na tinutukoy ko. Mukhang may nangyayari sa ilalim, sagot niya, puno ng kuryosidad. Lumuhod kami pareho sa gilid ng sapa at maingat na dahan-dahang inilubog ni Elena ang kanyang kamay sa tubig. Ramdam ko ang pagtaas ng aking balahibo sa braso habang hinihintay ang kanyang susunod na hakbang. May nararamdaman akong kakaiba, bulong niya. Sa kanyang pag-angat ng kamay, may kasamang maliit na bagay na tila galing sa ilalim ng tubig. Pinagmasdan namin ito ng malapitan, isang lumang bote na tila may papel sa loob. Ano kaya ito? Tanong ni Elena habang pinupunasan ng bote upang mas makita ang loob nito. Buksan natin, sagot ko, puno ng pananabik. Sa aming pagbukas ng bote,
Tumambad sa amin ang isang piraso ng papel na mukhang lumang-luma na. May nakasulat dito, ngunit ang tinta ay bahagyang kumupas na. Dahan-dahan naming binasa ang laman ng papel at unti-unting lumitaw ang kwento ng isang batang nagngangalang Andres na tila nag-iwan ng mensahe sa loob ng bote. Ako si Andres, ang tagapangalaga ng sapa. Kung natagpuan ninyo ito, nangangailangan ng sapa ng inyong tulong. Nakasulat sa papel. Puno ng misteryo ang mensahe, ngunit ang huling linya ang lubos na nagbigay ng kilabot sa amin. May lihim na kailangang matuklasan bago magising ang sapa. Muli kaming nagkatinginan ni Elena, parehong naguguluhan, ngunit puno ng kuryosidad. Ano kaya ang ibig sabihin ng mensahe? Sino si Andres at ano ang lihim na tinutukoy niya? Ang tanong ay tila bumabalot sa aming isipan, nagtutulak sa aming magtanong, magusisa, at tuklasin ang hindi pa namin alam. Sa aming pag-uwi, hindi mawaglit sa aming isipan ang misteryosong mensahe. Naisip namin na baka may mas malalim na dahilan kung bakit tila may kakaibang paggalaw sa sapa at kung bakit tila may mga pagbabago sa mga isda na aming inaalagaan. Nagpasya kaming bumalik kinabukasan upang simulan ang pag-usisa sa paligid ng sapa. Kinabukasan, sa unang sinag ng araw, bumalik kami ni Elena sa sapa. Dala ang aming mga gamit sa pag-aalaga ng isda, ngunit higit sa lahat, ang aming determinasyon na malaman ang lihim na tinutukoy ng mensahe ni Andres. Sinimulan namin ang pagsisiyasat sa lugar kung saan namin natagpuan ang bote at sa aming paggalugad, natuklasan namin ang isang maliit na landas na tila nagtatago sa likod ng mga makakapal na halaman. Parang bago ito, sabi ni Elena habang sinusuri ang makipot na landas. Hindi ko ito napansin noon. Dahan-dahan kaming naglakad sa makikitid na daanan, nag-iingat na hindi makaapekto sa likas na anyo ng paligid. Ang daanan ay tila patungo sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Sa dulo ng landas natagpuan namin ang isang maliit na kuweba na tila matagal nang nakatago. Ang pader ng kuweba ay may mga ukit na tila kwento ng kalikasan at sa gitna ng kuweba ay may isang munting altar na tila naglalaman ng mga antigo at makasaysayang bagay. Elena, mukhang ito ang tinutukoy ng lihim, sabi ko, puno ng pananabik. Ngunit ano kaya ang kahulugan ng mga ukit na ito? Sa aming paglapit, unti-unting lumitaw ang mga simbolo, mga kwento ng paglikha at mga pangako ng pag-aalaga sa kalikasan. Naguluhan kami, ngunit ramdam namin ang mahalagang papel na ginagampanan ng kuweba sa aming misyon. Ngunit bago kami makapagdesisyon sa aming susunod na hakbang, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Tila may gumagalaw sa likod ng kuweba, isang bagay na hindi namin inaasahan at nagbigay ng kilabot sa aming dalawa. Ano kaya iyon at ano ang susunod na mangyayari? Ang aming paglalakbay ay tila nagsisimula pa lamang, puno ng misteryo at kasabikan sa mga lihim ng sapa. Sa paglipas ng mga linggo, ang simpleng hilig namin ni Lyra sa pag-aalaga ng isda sa maliit na sapa ay naging isang makabuluhang bahagi ng aming buhay. Sa bawat pagtahak namin sa makikitid na daan patungo sa sapa, ang aming pakiramdam ay parang ang bawat hakbang ay isang bagong simula, isang panibagong pagkakataon na matutunan ang mga lihim ng kalikasan. Nagsimula kami sa pag-aalaga ng mga tilapia at carp na dati mistulang mga estranghero sa aming mga mata. Sa paglipas ng panahon, natutunan naming makilala ang kanilang mga ugali, kung paano sila lumalangoy, kailan sila kumakain, at kung paano sila nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang bawat paggalaw nila ay tila musika sa aming pandinig. Ang kanilang paglangoy ay nagdudulot ng kakaibang kaligayahan sa aming mga puso. Isang umaga, habang sinisilip namin ang sapa, napansin kong may kakaibang kinang sa tubig. Lyra, tingnan mo to, sabi ko, sabay turo sa isang bahaging tila may mga bula na sumisingaw mula sa ilalim.
Lumapit siya at sabay naming pinag-aralan ng tubig. Sa ilalim ng malinaw na agos, may isang grupo ng maliliit na isda na di pa namin nakikita dati. Ang kanilang mga katawan ay kumikinang na parang mga bituin sa kalangitan. Nakakatuwa sila, parang bagong uri ng isda, ani Lira, sabay tingin sa akin na puno ng pananabik. Kailangan nating alamin kung anong klasing isda ito. Sa mga sumunod na araw, patuloy naming pinag-aralan ang bagong grupo ng isda. Nagdala kami ng ilang libro tungkol sa mga freshwater species, ngunit kahit anong gawin namin, wala kaming makitang kapareho ng mga isda sa sapa. Ang kanilang kulay ay parang sinag ng araw na tumatama sa tubig, isang halo ng pilak at bughaw na tila kumikislap sa bawat galaw. Hindi kaya ito'y isang bagong species? Tanong ni Lira, puno ng pag-asa sa kanyang tinig. Posible, sagot ko, bagamat may agam-agam. Pero paano kaya sila napunta rito? Isang araw, habang abala kami sa pag-aalaga sa sapa, biglang dumating si Mang Isko, ang aming kapitbahay na may alam sa mga kwento tungkol sa kalikasan at mga misteryo nito. Ano ang ginagawa niyo riyan, mga iha? Tanong niya habang papalapit. May natuklasan po kaming kakaibang isda sa sapa, Mang Isko, sabi ni Lira. Hindi po namin alam kung anong uri sila. Si Mang Isko ay nagtaas ng kilay at lumapit. Nang makita niya ang mga isda, nagulat siya. Aba, nakakatuwa. Mukhang hindi ko pa nakikita ang mga yan, sabi niya. Pero may naaalala akong kwento tungkol sa mga isda na lumilitaw lamang kapag ang tubig ay malinis at ang kapaligiran ay maayos. Nagtataka kami ni Lira sa sinabi ni Mang Isko. Ano pong ibig sabihin nun? Ito'y sinasabing tanda ng isang lugar na may magandang kalikasan, paliwanag ni Mang Isko. Pero may mga kwento rin na nagsasabing ang mga isda ng ganitong uri ay may dalang babala. Napalunok kami ni Lira. Babala? Tungkol saan po? Ngumiti si Mang Isko, ngunit may bahid ng seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ko sigurado, pero kung ako sa inyo, mag-iingat ako. Baka may mas malalim pang dahilan kung bakit sila narito. Pagkaalis ni Mang Isko, nag-usap kami ni Lira. Ano ang gagawin natin? Tanong ko, nararamdaman ng bigat ng sitwasyon. Siguro kailangan nating pag-aralan pa sila, sagot ni Lira. At maganda rin sigurong ipaabot sa mga nakakaalam ang tungkol dito. Sa mga sumunod na araw, habang patuloy kaming nagmamasid sa mga isda, napansin naming mas dumadami pa sila. Ang kanilang presensya ay tila nagdadala ng kakaibang enerhiya sa sapa. Ngunit kasabay ng kanilang pagdami, napansin din namin ang unti-unting pag-iba ng kulay ng tubig. Mula sa malinaw na asul, nagiging mapusyaw na berde. Isang gabi na naginip ako tungkol sa sapa. Sa aking panaginip, ang tubig ay tila nagiging abo at ang mga isda ay naglaho isa-isa. Nagising ako na puno ng takot at agad kong tinawagan si Lira. Lira, may masama akong kutob? Sabi ko, halos nanginginig pa. Ako rin, sagot niya, tila nag-aalala. Kailangan nating gumawa ng paraan bago pa huli ang lahat. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang umaga pagdating namin sa sapa, ang tubig ay tila iba na. Ang dating kislap nito ay napalitan ng kalabuan. At ang mga isda ay wala na. Ang aming pag-aalala ay nagdulot ng tanong na hindi namin alam kung paano sasagutin. Anong nangyari sa sapa? Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng mga huni ng ibon na tila nag-aanyaya sa amin ni Miguel na bumangon na at simulan ang bagong araw sa sapa. Sa pagsikat ng araw, ang bahagyang sikat nito ay lumalampas sa mga sanga ng puno, nagbibigay liwanag sa paligid na mistulang kumikinang. Sa umagang ito, may kakaibang kagalakan sa aking puso. Parang may mangyayaring mahalaga. Bagamat hindi ko pa alam kung ano ito. Si Miguel ay nakaupo na sa pampang, nagmamasid sa mga isda na naglalaro sa tubig. Alam mo,
Minsan iniisip ko kung ano talaga ang nasa ilalim nitong sapa, sabi niya habang pinagmamasdan ang mga isda. Parang may ibang mundo sa ilalim. Ngumiti ako, sinikap na saluhin ang mga munting alon sa aking mga palad. Oo nga, Miguel, parang may mga lihim na hindi pa natin natutuklasan. Habang nag-uusap kami, napansin namin ang isang grupo ng mga isda na tila nagkakagulo sa isang bahagi ng sapa. Nagtaka kami kung ano ang kanilang ipinaglalaban. Mabilis kaming tumayo at lumapit sa lugar na iyon. Doon namin natuklasan ang isang maliit na lagusan sa gilid ng sapa, tila isang pasukan patungo sa ibang bahagi ng tubig. Sa tingin mo, ano ang nasa loob niyan? Tanong ko kay Miguel, puno ng pag-uusisa. Hinawi niya ang mga dahon na nakaharang sa lagusan. Hindi ko alam, pero parang gusto kong alamin. Ang aming kuryosidad ay tila may sariling buhay. Unti-unti kaming umusad papasok sa lagusan, maingat na tinitingnan ang bawat hakbang. Ang tubig ay malamig ngunit masarap sa pakiramdam. Ang lagusan ay hindi kalakihan pero sapat na upang kami ay makapasok. Sa loob, ang liwanag ay unti-unting naglalaho, pinapalitan ng mas madilim na anino. Nang makapasok kami ng lubusan, nakita namin ang isang mas malawak na bahagi ng sapa na hindi pa namin nakikita noon. Dito, ang mga isda ay mas malalaki at ang tubig ay tila mas malalim. Ang lugar na ito ay parang isang lihim na paraiso, isang bahagi ng sapa na hindi pa napapansin ng iba. Miguel, hindi ka panipaniwala ito, sabi ko, puno ng pagkamangha. Parang natuklasan natin ang isang bagong mundo. Ngumiti si Miguel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Oo, at parang dito natin matutunan kung paano pa mas mapangalagaan ang sapa at ang mga isda. Sa aming paghahanap, nakita namin ang isang lumang kahoy na kahon na tila inabandona sa gilid ng sapa. Dahan-dahan namin itong binuksan at sa loob nito ay may mga lumang dokumento at mapa ng sapa. Ang mga papel ay may mga nakasulat na tala tungkol sa kalikasan ng lugar at kung paano ito mapapanatiling malinis. Miguel, sa tingin ko, ito ang susi para mas mapangalagaan natin ang sapa, sabi ko habang binabasa ang mga tala. Ano kaya ang kwento ng taong gumawa nito? Tanong ni Miguel, puno ng pag-iisip. Habang pinag-aaralan namin ang mga dokumento, bigla naming narinig ang tunog ng isang bagay na gumagalaw sa tubig. Bumalik kami sa kasalukuyan at doon namin nakita ang isang malaking anino na lumalangoy sa ilalim. Hindi namin maipaliwanag kung ano ito, pero ang pakiramdam ay parang may kung anong misteryo ang bumabalot sa lugar. Miguel, ano sa tingin mo yon? Tanong ko, bahagyang kinakabahan. Siguro, bahagi ito ng sapa na hindi pa natin alam, sagot ni Miguel. Sa kabila ng aming kaba, hindi namin maiwasang makaramdam ng pananabik. Ang sapa ay tila puno ng mga lihim na naghihintay na matuklasan. At sa kabila ng misteryo ng anino, alam namin na ito ang simula ng isang bagong yugto ng aming paglalakbay sa pag-aalaga ng sapa at ng mga isda. Habang lumalapit kami sa gilid ng lagusan upang bumalik, bigla naming naramdaman ang pagyanig ng lupa. Ang mga isda ay tila nagkakagulo, naglalangoy palayo. Napatingin kami sa isa't isa, ang aming mga mata ay puno ng pag-aalala. Miguel, may nangyayari, sigaw ko. Sa pag-angat ng aming mga mata, nakita namin ang isang malaking bato na unti-unting gumuguho mula sa itaas ng lagusan. Ang tubig ay naglalagaslas, tila may paparating na panganib. Sa mga sandaling iyon, alam namin na hindi kami maaaring magtagal pa sa loob. Miguel, kailangan nating lumabas. Sigaw ko, hinawakan ang kanyang kamay upang mabilis na makalabas sa lagusan. Habang tumatakbo kami palabas, ang ingay ng gumuguhong bato ay nag-uumapaw sa paligid. Sa aming paglabas, ang sapa ay muling bumalik sa dati nitong katahimikan, pero kami ni Miguel ay alam na hindi na ito pareho. Sa kabila ng takot, may natuklasan kami.
Ang sapa ay may mga lihim at kami ang mga tagapag-alaga nito. Ngunit ang anino sa ilalim ng tubig ay nag-iwan ng tanong sa aming isipan. Ano pa kaya ang hindi namin alam? Sa paglipas ng mga linggo, ang sapa ay naging tahanan hindi lamang para sa mga isda, kundi para sa amin ni Carlo. Ang bawat pagdalaw namin ay may daladalang bagong karanasan, mula sa simpleng pag-aalaga ng mga isda hanggang sa masalimuot na pag-unawa sa kanilang mga pangangailangan. Sa kabila ng mga hamon, palagi naming nararamdaman ang saya sa tuwing nagtatagumpay kami sa pagpapalago ng kanilang populasyon. Isang umaga, habang papalapit kami sa sapa, napansin namin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Walang mga ibon na umaawit at ang agos ng tubig ay tila mas mabagal kaysa dati. Nagkatinginan kami ni Carlo, kapwa nagtataka sa pagbabagong ito. May nangyari kaya sa sapa? Tanong ko habang pinagmamasdan ang tubig na tila may kakatwang kalmadong anyo. Agad naming sinuri ang paligid, hinahanap ang anumang senyalis ng pagbabago o panganib sa aming mga alaga. Sa gilid ng sapa, may nakita kaming mga bakas ng paa, hindi pangkaraniwang malaking bakas na tila nagmumula sa isang tao. Sino kaya ang pumunta dito? Tanong ni Carlo habang sinusundan ang mga bakas ng paa palayo sa tubig. Habang sinusundan namin ang mga bakas, napansin ko ang isang maliit na piraso ng papel na nakasabit sa sanga ng puno. Kinuha ko ito at sa aking pagtataka, isa itong mapa ng sapa. May marka sa isang bahagi na hindi namin madalas puntahan. Ano kaya ang meron doon? Tanong ni Carlo habang pilit na iniintindi ang mga guhit sa mapa. Wala pa tayong napupuntahan sa bahaging iyon ng sapa, sagot ko. Bakit kaya may marka doon? Ang tanong na iyon ang nag-udyok sa amin para tuklasin ang lihim na bahagi ng sapa. Sa aming paglalakbay, mas dama namin ang pag-iingat. Hindi namin alam kung sino o ano ang maaaring makaharap namin. Pagdating sa minarkahang lugar sa mapa, nagulat kami sa aming natuklasan. Isang maliit na lagusan na tila nagtatago ng isang mundo sa ilalim ng lupa. Ang lagusan ay natatakpan ng mga lumot at halaman, kaya't hindi agad kapansin-pansin. Ito ang dahilan kung bakit may marka sa mapa, bulong ni Carlo, habang nag-iisip kung papasukin ba namin ang lagusan. Sa kabila ng kaba, pinili naming pasukin ito. Ang loob ng lagusan ay puno ng mga stalactite at stalagmite at ang tunog ng patak ng tubig ay nagbigay sa amin ng kakaibang pakiramdam ng pagkamisteryoso. Sa dulo ng lagusan, may isang maliit na lawa na tila may sariling liwanag, puno ng mga isdang hindi pangkaraniwan ng kulay. Ang kanilang mga katawan ay kumikinang sa ilalim ng mahinang liwanag, parang mga bituin sa isang madilim na kalangitan. Ang ganda, bulalas ni Carlo habang namamangha sa tanawin. Ngayon ko lang nakita ang ganitong klase ng mga isda. Isang bahagi sa likod ng aming isipan ang nag-uudyok na alamin kung paano sila napunta sa ganitong kalagayan. Habang pinagmamasdan namin ang mga isda, may narinig kaming kaluskos mula sa aming likuran. Agad kaming lumingon at bumulaga sa amin ang isang matandang lalaki na may hawak na lampara. Hindi kayo dapat nandito, sabi niya sa tinig na puno ng awtoridad, ngunit may halong pag-aalala. Nagulat kami ngunit hindi agad nakapagsalita. Nang makabawi, nagtanong kami kung sino siya at ano ang ginagawa niya sa lihim na lagusan. Ako si Mang Isko, tagapag-alaga ng bahaging ito ng sapa, sagot niya. Ang mga isdang ito ay espesyal at matagal ko nang inaalagaan. Kayo ba ang gumagawa ng ingay sa itaas kamakailan? Ipinaliwanag namin ang aming layunin at kung paano namin natuklasan ang lagusan. Sa halip na magalit, ngumiti si Mang Isko. Marami pa kayong dapat matutunan, sabi niya habang nag-aalok ng tulong sa pag-aalaga ng mga isda sa sapa. Habang nag-uusap kami, unti-unting nabuo ang isang plano para sa mas maayos na pangangalaga ng sapa at ang mga naninirahan dito.
Ngunit sa gitna ng aming talakayan, may biglang lumitaw na anino mula sa kabila ng lagusan. Isang pamilyar na boses ang narinig namin. "Ano ang ginagawa niyo rito?" Lumingon kami at nagulat sa nakita. Si Lito, ang kapatid ni Carlo, ay nakatayo sa entrada ng lagusan. May hawak na lumang larawan ng sapa. "Alam ko ang lihim na ito," sabi niya, "at may dapat kayong malaman na mas malalim kaysa sa inaakala ninyo." Bigla naming naramdaman ang pagkatok ng takot at pananabik sa aming dibdib. Ano pa kaya ang lihim na itinatago ng sapa at paano ito makakaapekto sa aming kaibigan at sa kalikasan na aming inaalagaan? Sa aming isipan, ramdam namin ang simula ng isang mas malaking hamon na dapat harapin.